Chapter 5. Nagising ako dahil sa liwanag na pumapasok sa bintana. Kinusot ko pa ang mga mata ko at napabangon nang mapansing wala na ako sa couch. Nasa kama ako ngayon habang si Sir Troy ang nakahiga sa couch. Tulog na tulog pa ito. Ang huli kong naalala ay doon ako nakatulog. Binuhat ba niya ako at inilipat sa kama? Napipikit-pikit na bumangon ako at naglakad patungong bintana para isarado ang kurtina dahil ayaw kong magising si Sir Troy ng maaga dahil alam kong pagod pa ito. Umupo ako sa sofa at pinagmasdan ang kanyang mukha habang natutulog. Ipinatong ko pa ang aking siko sa aking tuhod at ang mukha ko ay salo ng mga palad ko. Lang beses ko rin siyang sinabihang pangit at hindi kaguwapuhan, but that's not true. Isa siya sa mga lalaking pinakanaguguwapuhan ko. With that face, alam ko ring marami siyang mapapayak na babae kaya kahit na malapit kami sa isa't isa, idinistanisya ko ang nararamdaman ko sa kanya. Alam ko rin naman kasing walang patutunguhan kung sakaling magkakagusto ako sa kanya. Nang damako ako sa kanyang labi ay pakiramdam ko para akong binuhusan ng malamig na tubig at bigla akong natauhan at naalala ang nangyari kagabi. Napatayo ako at napahawak sa aking pisngi at paulit-ulit na tinampol yun. Wake up, Luis. Hindi niya yun sinasadya, okay? Walang mali siya yun. Nagmadali akong naglakad sa wooden cabinet kung saan nakalagay ang mga gamit ko. Kumuha ako ng pares ng damit at gamit pang ligo at mabilis na nagtungo sa banyo para maligo. Habang naliligo ay muli kong naalala ang nangyari kagabi. Ilang beses kong ipinilig ang ulo ko para lang alisin ang isiping iyon. Nagtagal ako sa pagsa-shampoo 00 ng aking buhok at paglalagay ng conditioner dito at pinabula ko rin ang katawan ko gamit ang mamahaling body wash ng hotel. In fairness, mabango talaga siya. Wala namang event ngayong umaga. Mamayang gabi pa kasi ang special pre-wedding event ni na Richard at Eunice. Kanina bago ako pumasok sa banyo ay nakita kong mayroon ng mga nag-asikaso ng mga gagamiting lamesa at upuan sa beach garden, doon sa pinuntahan namin ni Sir Troy kahapon. Nang makontento na ako sa amoy ng aking katawan at lambot ng aking buhok ay saka ako mabilis na nagbanlo, nagpunas at nagbihis. Plain white shirt lang iyon at denim na tokong. Paglabas ko ay nagsuot na rin ako ng footsack at kinuha ang kulay itim na rubber shoes at isinuot iyon. Pagkatapos kong magayos ay kinuha ko ang shoulder bag ko na naglalaman ng mga importanteng gamit gaya ng wallet at cellphone. Muli akong lumingon kay Sir Troy na hanggang ngayon ay tulog pa rin. Bago ako lumabas ay hininaan ko muna ang aircon dahil malamig na sa loob ng kwarto at inayos ko na rin ang pagkakalagay ng kumot sa katawan niya. Luis, you're up! Gulat na sambit ni Richard nang magkasalubong kami sa hallway. Kalalabas niya lang sa elevator habang ako naman ay patungo roon. Mag-iikot lang sana ako sa labas. Wala rin naman akong gagawin sa kwarto. Ayokong makita ang pagmumukha ni Troy buong umaga baka sumama ang pakiramdam ko. Tumawa naman siya sa sinabi ko. Saan ka pala pupunta? Kay Troy ba? Nako, tulog pa siya. Umiling si Richard at umayos sa pagkakatayo at tumingin sa akin. Ikaw talaga ang sadya ko rito. My forehead crinkled. Bakit naman? Anong meron? May ginawa ba akong mali? Mapapaalis ba ako rito nang wala sa oras? Look at your face, Ray Panakang. Saad ni Richard habang tumatawa. Sinimangutan ko siya at mabilis na tinulak para makadaan ako. Someone's waiting for you outside. Actually kagabi pa tawag ng tawag sa akin ang patriarch ng mga Sebastian at hinahanap ka sa akin. They want you to be in their mansion today at nariyan na ang sundo mo sa ibaba. Mas lalong kumunat ang noo ko nang marinig ang binanggit nitong apelyido. Wait, Sebastian is Leon's surname right? His eyes widened. Oh, you know him? Gulat niyang tanong. Oo, sa resort nila kami pumunta kahapon ng umaga. Napahawak ng kanyang baba si Richard at manghang napatingin sa akin muli. Tell me what exactly happened, Luis. Habang nakasakay kami ng elevator ay ikinwento ko sa kanya kung paano kami nagkakilala ni Leon, kung paano niya ako iniligtas sa pagkakalunod habang nagkayaking at kung paano ko nahuli ang kapatid nitong si Hendrix na nakikipaglampungan sa kanilang beach garden at pati iyon pagsipa ko sa mukha nito dahil sinabihan akong hindi na virgin. Tawa ng tawa si Richard habang pinakikinggan ako. Umiiling-iling din siya. I can't believe you did that to Hendrix.
Walang kinatatakutan iyong batang iyon, kahit pa ang patriarch ng kanilang pamilya na si Don Enrico. Tapos sa'yo lang pala babahag ang buntot noong batang iyon. Napapailing na sambit niya. Nang makarating kami sa first floor ay hinawakan niya ako sa braso kaya napatigil ako sa paglalakad. Aware ka naman na ikaw ang nagligtas sa ina ni Leon kahapon, hindi ba? Let me give you a bit of trivia about their family. Huminto siya sandali at lumingon sa paligid. Sebastians are one of the richest families here in El Nido. Their patriarch, Enrico Sebastian, came from a Chinese family at ang matriarch ng kanilang pamilya na si Donna Cirilla ay purong Pinoy na galing din sa mayamang angkan. Marami silang pag-aari na resort around Palawan, hindi lang dito sa El Nido. At sila rin ang may-ari ng chains ng Helion Hotel na sikat sa buong bansa. Naitakip ko ang dalawang palad sa aking bibig. Totoo. Tumango si Richard. Wow! Grabe! Tumatayo ang balahibo ko sa braso habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Richard. Kapag sinabi nilang gusto kanilang gantihan sa kabutihang binigay mo sa kanila, accept it, Luis. Ayaw ng mga Sebastian na nagkakaroon sila ng utang na loob sa ibang tao. Tumaas ang sulok ng labi ko. Pwede kayang humingi ng cash prize? Pabirong tanong ko. Tumawa siya at pabirong hinampas ako sa braso. Napasimangot naman ako nang maramdaman ang bigat ng kamay nito. Masakit yun ah. But here's the thing that I noticed. Mukhang may gusto sa'yo ang panganay na anak ni Architect Arnold Sebastian. Aniya saka pinaningkitin ako nito ng mata. Alanganin akong tumawa. You mean Leon? Paglilinaw ko. Nginisihan niya ako. I find it odd that you keep on calling him Leon. No one's calling him his nickname here. Kung hindi Sir Leonel ay Sir Akio ang tawag sa kanya ng mga tao rito sa El Nido. Okay lang yun, taga Maynila naman ako. At isa pa, hindi naman ako magtatagal dito. The over day ay uuwi na rin kami ni Troy sa metro. Sa totoo lang, gusto kong maglupusay sa pagkadismaya. Bakit naman kasi 3 araw lang kami rito sa Palawan? Nakakainis. You don't get what I mean, do you? Napatanga ako sa kanya. Habang patagal ng patagal kong kausap itong si Richard, pakiramdam ko, pabobo na rin ako ng pabobo. Nang makita niya ang reaksyon ko ay bamantong hininga siya. Leonel never lets anyone call him Leon. Kahit turista pa o miyembro ng kanilang pamilya. 3 tao lang ang pwedeng tumawag sa kanya sa kanyang palayaw. Ang kanyang inang si Janina, ang amang si Arnold, at ang kanyang lolo na si Enrico. Maging mga kapatid niya kundi Akio ay Leonel ang tawag sa kanya ng mga ito. My mouth formed an, oh, ganoon pala kabig deal iyon sa mga tao rito. I wasn't informed. And seeing him that he's letting you call him by his nickname means he's truly interested in you. I swat my hands in front of him para itigil niya ang kanyang sinasabi. Richard, hindi ako pumapatol sa bata kahit gaano pa siya kaguwapo. Kumunot ang noo ni Richard. Bata? Oo, yung si Leon. Bata pa yun. He's just 23. Nilang si Richard sa akin. Maybe he lied to you about his age. He's 27. The same age as yours. Napakurap-kurap ako sa sinabi ni Richard. Magsasalita pa sana ako nang bigla akong may nakitang lalaki na naglalakad papalapit sa akin. Magtatago pa sana ako sa likuran ni Richard ang kaso, paniguradong nakita na ako nito kaya useless lang din. Anong gagawin ko? Pabulong na tanong ko kay Richard. Act normal, Luis. At utang na loob, magpakabait ka. Bigla naman akong kinabahan sa sinabi nito. Hindi naman siguro ako kakainin ng pamilya ni Leon kapag naging salbaha ako sa pamamahay nila ano. Luis, it's nice to see you again. Bati nito sa akin. Paimpol akong humugot ng malalim na hininga bago ngumiti sa kanya. Good morning, Richard. Tumango naman si Richard. Here's Luis, she's my friend. Ingatan mo itong kaibigan ko. Siguraduhin mong ibabalik mo mamaya nang walang bawasta. Tumawa si Leon at inilahad ang kamay kay Richard na agad namang tinanggap ng katabi ko. That's a deal. Nang bumaling sa akin si Leon ay agad nitong inilahad ang kamay sa akin. Napalunok ako nang makita ang malambot nitong kamay. Nakakahiyang hawakan. Bumaling pa ako kay Richard at kitang-kita ko ang ngisi sa kanyang mukha, halatang nang aasar.
Nang hindi ko hawakan ang kamay ni Leon ay siya na mismo ang humawak sa kamay ko. Lumakas ang kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko sesabog ang puso ko. I've never felt this kind of feeling to anyone, yung magkahalong kilig at kaba. Nakakapanibago, yung mga taong madadaanan namin ay napapatingin na lang sa aming dalawa. Para kaming runaway bride and groom sa araw ng aming kasal. Teka, bakit nga ba kasi tumatakbo kami ngayon? Teka lang, teka. Sabi ko, bumitaw ako sa pagkakahawak niya at nailagay ko ang kamay ko sa dibdib ko. Teka lang, time freeze. Sa sobrang hingal ko ay napaupo na lang ako sa Bermuda grass na matatagpuan sa labas ng gate ng hotel. Bakit ba kasi kami tumatakbo? Nagmamadali ka ba o trip mo lang gawing malateleserye ang exit natin sa hotel? Tanong ko sa kanya habang ang aking palad ay nasa dibdib ko pa rin. Tumawa naman siya at lumuhod sa harapan ko bigla para i-examine ang reaksyon ko. Bakit? Anong tinitingin-tingin mo? Kinakabahang tanong ko sa kanya. He smiled at me and shakes his head. I thought you were wearing makeup, pero nagkamali ako. Your face is so natural. So pretty. Alanganin akong tumawa para maalis ang kaba ko. Pabiro ko siyang sinuntok sa balikat. Huwag kang ganyan, baka maniwala ako. Marupok pa naman ako. Tumayo na ako at pinagpag ang likuran ng suot kong denim tokong. Handa naman akong saluhin ka kung sakaling mahuhulog ka sa akin. Ang kaso, paano kung ako ang unang mahulog sa'yo? Napahalakhak ako ng tawa. Nice. Ang galing mong bamanat. Nanginginig ang mga kamay ko na tumalikod sa kanya. Pumikit ako ng marin at bumuga ng hangin. Nang sa tingin ko'y kalmado na ako kahit papaano ay saka lumingon sa kanya. Saan tayo pupunta? Nag-aalangang tanong ko. In our house. I nodded and walked with him towards the parking area. Pagbubuksan pa sana niya ako ng pinto pero sinabi kong kaya ko na. Mabilis akong sumakay sa front seat, siya naman ay umikot para sumakay sa driver's seat. Napapitingin lang ako sa kanya habang nagmamaneho siya. He looked so young. Totoo bang 27 na rin siya? Why did he lie about his age? Ngumuso ako at napayuko. Ano ba itong pinasok ko? Bakit naman may mga nangyayari sa akin na hindi ko inaasahan? What's wrong? Muli akong napaangat ng mukha at tumingin sa kanya. Ha? Why do you look so down? Umiling ako. Wala sa plano ko ang kausapin siya o makipagkwentuhan sa kanya buto I'm really curious about why did he lie regarding his age. Why did you lie to me? He bit his lower lip and looked away. About your age, I mean. Paglilinaw ko. Nang muli siyang tumingin sa akin ay kakaibang uri ng tingin ang ibinigay niya sa akin, yung uri ng ngiti na parang nang-aasar. How did you know about that? Did you ask someone about me or did someone tell you about it? Umiwas ako ng tingin dahil pakiramdam ko pulang-pula na ang pisngi ko. Never mind. Tipid kong sagot sa kabamaling na lamang sa mga matataas na punong nadadaanan namin. I heard him chuckle. So cute. Hindi ko maipaliwanag kung bakit sa mga simpleng salita na lumalabas sa kanyang bibig ay napapangiti ako. Nababaliw na yata ako. We're here. Aniya nang makapasok ang sasakyan sa isang malaking gate. Mayroon pang mga gwardya roon na nagbabantay. Ganoon ba talaga sila kay Amon para magkaroon ng mga gwardyang bantay sa labas? 5 minuto pa ang itinagal ng pagtakbo ng sasakyan bago ito huminto sa harapan ng isang malaking mansyon. Saktong pagbaba ni Leon sa sasakyan ay nagsilabasan ang mga housemaids na nakasuot ng pare-parehong uniform. Wow! Nakikita ko lang ito sa mga K-drama na napapanood ko. I never imagined na makakakita ako ng ganito sa personal. Pinagbuksan ako ni Leon ng pinto ng sasakyan. Doon naman ako natauhan at mabilis na kumilos para bumaba ng sasakyan. May lumapit sa kanyang lalaki at iniabot niya rito ang susi ng sasakyan. Lumapit naman sa akin ang isa sa mga maid para sana kunin ang bag ko pero umiling ako at sinabing kaya ko naman dahil magaan lang iyon. Ingat na ingat ang bawat pagtapak ko sa sahig dahil ayokong gumawa ng kahit anong ingay. Nahihiya rin ako dahil baka marumi ang rubber shoes ko tapos ang puti-puti pa ng tiles na tinatapakan ko. Rickayla Lewis is here mom, dad, lolo. Mangha kong inilibot ang aking paningin sa buong dining area na halos kasing laki na ng bahay namin.
Nang sa wakas ay bumaling ako sa mga taong naka-up-zero sa lamesa ay agad akong nagbow sa kanila. Mahigpit ang naging pagkapit ko sa strap ng aking bag. They are all wearing formal outfits habang ako ay naka-shirt lang at denim tokom. Wow naman, Luis. Kahit kailan talaga. Gusto ko na lang magpalamon sa lupa o maglaho na lang ng biglaan. Good morning po. Bati ko sa kanilang lahat gamit ang pinakamalernanay kong boses. Tumayo si Sir Arnold at binati ako nito at inilalayan patungo sa aking upuan. Pag-upo ko sa tabi ni Leon ay saka ko lang nakita na halos lahat sila ay nakatitig sa akin, lalong-lalo na ang mami niya. Nang dama ko ang tingin ko rito ay automatikong lumawak ang ngiti nito. I cleared my throat before I speak. Kumusta na po ang pakiramdam nyo? Ngumiti sa akin ang ginang, fine na hiha. Napayuko ito habang nakangiti at paulit-ulit na umiling. Why is she smiling? Ang weird ha. Nang makita niya akong nakatingin sa kanya ay umayos siya sa pagkakaupo. Oh sorry, I just can't believe that you're here. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa iyo personally hiha. Thank you so much for keeping me safe yesterday. I just smiled at her. Papa, this is the woman who Leons keep on talking about. Keep on talking about. Bumaling ako kay Leon at bahagya siyang pinanangkita ng mata. I'm really curious sa sinabi niya tungkol sa akin. Sana talaga hindi niya ako binabackstab. I heard you kick my grandson in the face. I bit my lower lip when he heard the old man speak. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Para akong hihimatayin sa kaba. At dahil hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko kaya yumuko na lang ako. I just want to say that you did a good job. Napaangat ako ng tingin sa matandang lalaki nang marinig ang sinabi niya. Nagtawanan naman ang lahat ng nasa lamesa nang makita nila ang reaksyon ni Hendrix. Nakasimangot ito habang pinaglalaroan ng pagkain sa kanyang pinggan. Hindi rin ito makatingin sa akin kahit nakatabi ko lang siya. Lolo, do you know who she is already? Napabilang naman ako kay Nico na katabi ng matanda. The kid keeps on glancing at me. Napatingin ang matanda sa batang lalaki at umiling. Nagkunwari itong hindi ako kilala para lang makausap ang excited na apo. If you want to know her name, you can give her a chocolate or candy then she will tell you her name afterwards. Naitakip ko ang aking palad sa aking bibig nang marinig ang tinuran nito. Muling nagtawanan ang mga nasa lamesa. Even Hendrix smirked a little. Umiling-iling ako sa matandang lalaki para sabihing biro ko lang iyon sa bata. Now I know why my firstborn likes you, saad ni Sir Arnold. Dad, saway naman ni Leon sa kanyang ama na tuwang-tuwa sa akin. Napapangiti na lang ang mommy niya habang ang lolo naman niya ay nakangiting umiling sa pwesto nito. Ang ganda ng panahon ngayon, pupunta kami ng farm ngayon. Do you want to join us? Tanong ni Ma'am Janina. Bigla ko namang naalala ang sinabi ni Richard na huwag daw akong tatanggi kaya tumango na lang ako. That's great. Uminom ito ng juice bago nagmamadaling tumayo at may kinuhang box na may katamtamang laki sa kabilang lamesa. Here you go. Mabilis nitong inabot sa akin ang box. Dahil nabigla ako ay muntik ko pa itong mabitawan. Mabuti na lang ay nalalayan ni Leon ang box. Para po saan ito? The woman smiled. Just a thank you gift for saving me and for bringing happiness into my family. Hindi ko alam kung anong klaseng kasiyahan ang dinala ko sa pamilya nila. Pero masarap pala sa pakiramdam ang ganito. Next time, mag-a-apply na lang ako bilang clown sa pamilya nila. Gagawin ko yun kapag sinisante na ako ni Sir Troy. This is the first time that we eat with smiling faces magmula nang mamatay si Lola. Saad ni Leon habang naglalakad kami sa garden na matatagpuan sa likurang bahagi ng kanilang mansyon. Ang gaganda talaga. Parang gusto kong iuwi lahat ng mga halaman nila sa Metro Manila. Paniguradong matutuwa si Mama kapag nagkataon. Thank you, Luis. Napahinto ako sa paglalakad at tumingin sa kanya ng diretso. If you're really thankful, pwede mo ba akong pagbigyan sa pabor na hihingin ko sa'yo? Tumango naman siya. Napangiti ako agad at itinuro ang isang maliit na halaman na may kulay pulang bulaklak. What? Naguguluhang tanong niya. Pwede bang akin na lang ta? Nakangiting tanong ko sa kanya. Napahalakhak siya sa sinabi ko. Ngumuso ako. Seryoso naman ako ah. Did he take it as a joke?
Gusto ko talaga ng halaman na yun. Seryoso ako, Leon. Tumanggaw-tango naman siya at naglakad papalapit sa halaman at kinuha ito. I'll save it for you then, aniya saka ngumiti. Hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. He really has mesmerizing eyes. Pati ang kanyang ngiti ay nakakadala rin. Para siyang isang prinsipe na nababasa ko sa mga fairy tales noon. Siya rin yung tipo ng lalaki na alam mong hindi mapapasayo, bamantong hininga ko at ibinalik ang atensyon sa maliit na paso na hawak niya. Talaga, ibibigay mo sa akin yan. He smiled at me and nodded. Kahit lahat pa ito, inikot niya ang kanyang paningin at itinuro ang mga halaman na naroon. Kung gusto mo, ibibigay ko sayo, aniya saka muling tumingin sa akin. Napalunok ako sa sinabi niya. Bahagya ring bumilis ang tibok ng puso ko. Wala sa sariling napahawak sa kaliwang bahagi ng dibdib ko para damahin ang bilis nito. Napatingin naman siya sa ginawa ko. Why? What's wrong? Napakurap-kurap ako. Kinikilig yata ang puso ko, saad ko saka napaangat ng tingin sa kanya. Kumunat ang noo niya sandali bago seryosong tumingin ng diretsyo sa mga mata ko. Nanlaki naman ang mga mata ko nang marealize kung ano yung sinabi ko. What the hell? Joke. Biglang sigaw ko dahilan para magulat siya at mapa-atres sa akin. Alanganin akong tumawa, halatang tensed na tensed din ako. Ano baan, bakit ba ako pinagtupo-isan? Nang makita niya ang reaksyon ko ay nakagat niya ang kanyang ibabang labi para pigilan ang pagngiti. Tumalikod ako para pepean ang aking sarili. Ano ba naman yan Luis, nakakahiya ka. Nang humarap akong muli sa kanya ay alang-inang ngumiti ako sa kanya. Nararamdaman ko pa ang panginginig ng labi ko. Huwag kang ngingiti. Sabi ko sa kanya. The more he smiles, the more my heart beats faster. Ewan ko, may sakit na yata ako sa puso. Hindi na talaga normal ang tibok nito. Normal lang naman ang kiligin. Hindi lang naman teenager ang may pwedeng kiligin. Kahit tayo pwede rin. Tumawa ako ng pilit at pabirong hinampas siya sa braso. Bakit sinong kinikilig? Haha, hahaha. Kinuha ko sa kanya ang paso at mabilis na nagmarcha pabalik sa loob ng mansiyon nila. Nang sa wakas ay walang tao sa palagid ay inilapag ko muna sandali ang paso sa sahig at napaupo roon. Agad akong napasabunot sa aking buhok. Nakakahiya. Naging obvious tuloy na may crush ako sa kanya. Inuntog-antog ko pa ang ulo ko sa sementadong dingding dahil hindi ko matanggap ang katangahan ko. Kumunat ang noo ko nang may marinig na tunog na kung ano sa harapan ko. Nang magangat ako ng tingin ay may nakita ako roong malaking aso. Base sa hitsura nito, mukhang handang-handa na talaga itong lapain ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa pagkakataong iyon. Isang maling galaw ko lang paniguradong kakagitan ako nitong dambuhalang aso na ito. Wala rin naman akong pwedeng hingian ng tulong dahil walang tao sa paligid. Kung minamalas ka nga naman napapikit na lang ako at tinanggap ko na ang magiging kapalaran ko. Hindi bale na, kapag nakagat ako ng aso nila, sure naman akong ipapagamot nila ako. Palapit ng palapit sa akin ang aso kaya mas lalo kong ipinikit ang mata ko. Nagulat na lang ako nang may biglang yamakap sa akin. Nang magmulat ako ay nakita kong nakayakap sa akin si Leon. Maingat na nakahawak ang isang kamay niya sa ulo ko, habang ang isa naman niyang braso ay nakaalalay sa likuran ko. Rocky, stay away. Sigaw niya sa aso dahilan para lumayo ito sa amin. Kumawag-kawag pa ang buntot nito nang makita si Leon. Dahil sa pagsigaw ni Leon ay sunod-sunod na nagsipuntahan sa kinaroroonan namin ang mga housemates. Dumating din ang kapatid niyang si Hendrix. Nang makita kami nito ay ngumisi ito. Saka ko lang muling napansin ang posisyon namin ni Leon. Nakayakap siya sa akin habang ako naman ay nakahawak sa braso niya. Mabilis akong napabitaw sa kanya at saka agad na tumayo upang ayusin ang hitsura ko. Hindi nga ako nilapan ng aso, naging mukha naman akong bruha dahil sa kasasabunot ko sa buhok ko. Hindi ba malinaw na sinabi kong huwag papakawalan si Rocky ngayong araw dahil may bisita? Pagalit nitong sambit sa isang katulong na ngayon ay napayuko na lang dahil sa takot. Paano na lang kung nakagat niya si Luis, ikaw ba ang magiging responsable at mag-asikaso sa kanya? Naawa naman ako sa housemaid nang makitang mangiyak-ngiyak na ito. Marahan akong naglakad palapit kay Leon at hinawakan ang ibabang lelayan ng damit niya kaya agad naman siyang bumaling sa akin. Leon, hindi naman ako nasaktan. Hayaan mo na.
Umiling siya at hinawakan ang kamay ko. Paano kung hindi ako dumating? Eddie, kinagat ka ni Rocky. Pinisil ko ang kanyang kamay. Pero dumating ka naman, hindi ba, kaya walang nangyaring masama. Bumantong hininga siya at muling bumaling sa housemaid na pinapagalitan. Pakikulong muna si Rocky, hanggat wala akong sinasabi, huwag mo muna siyang papakawalan. Napangiti ako nang magbago ang tono niya mula sa pagiging galit hanggang sa maging malumanay ito. Mabilis namang nagsiyalisan ang mga housemaid at ang tanging naiwan doon ay si Hendrix na ang mata ay nakatuon sa kamay namin ni Leon na magkahawak. Bibitaw sana ako sa pagkakahawak doon pero nabigla ako nang biglang higpitan ni Leon ang pagkakahawak sa kamay ko. Tila balewala para sa kanya na nakatingin sa amin ang kapatid niya. Nakangising napapailing na lang si Hendrix bago ito naglakad paalis. Humarap sa akin si Leon ay kinuha pa ang isa kong kamay. Huwag ka nang hihiwalay sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi ko nang makita kung gaano siya kaseryoso ngayon. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Let's go, baka hinahanap na tayo nila Mom. Bago kami umalis doon ay kinuha ko muna sa lapag ang paso na may lamang halaman. Mahirap na at baka malimutan ko pa. Pampasalubong ko ito kay Mama. Sigurado ka na hindi magagalit ang mama mo kapag nakita niyang hawak ko ito? Yes, I'm sure. At isa pa, marami pa namang ganiyang uri ng halaman doon sa garden. Tumanggo-tango ako. Nang makabalik kami sa living room ay agad na sumalubong sa akin ang mommy ni Leon nang makita ako nito. I heard what happened, hiha. Are you okay? Nag-aalalang tanong nito at hinawakan pa ang kamay ko. Sinek din nito ang braso ko at ang mukha ko para masigurong hindi ako nasaktan. Okay lang po ako. Hindi naman po ako nakagat ng alaga nyo, Ma'am Janina. Natigilan naman ito bigla at ngumiti sa akin. Tita Janina na lang. Lumingon ako sandali kay Leon at nang makita ko siyang tumango ay ngumiti ako sa kanyang ina. Hindi ako sanay sa ganito pero, sige na nga. Okay po, Tita Janina. Sa totoo lang, hindi ko alam kung nananaginip ba ako o totoong nangyayari ito sa akin ngayon. Hindi pa kasi talaga nagsisink in sa utak ko ang lahat ng mga nalaman ko, mga nangyari at patuloy na nangyayari sa akin ngayon. Let's go na. Iniaya nito sa amin ni Leon. Ang ibang miyembro ng kanilang pamilya ay kanina pa pala naghihintay sa labas. Nahiya naman ako bigla kaya nagpapahuli ako ng lakad para maitago ko ang aking sarili sa likuran ni Leon. Habang nasa biyahe kami ay hindi ko maiwasang mapatingin kay Leon at isipin kung gaano kabait ang pamilya niya sa akin. What are you thinking, Luis? Tanong niya nang hindi tumitingin sa akin. You have a nice family. Dahil sa sinabi ko ay napatingin siya sa akin. Mukhang hindi niya iyon inasahan base sa reaksyon niya. It's the first time that I heard it from someone. Kumunot ang noo ko. Ang alin? That I have a nice family. Aniya saka ngumiti. But that smile didn't reach his eyes. Meaning, that smile isn't genuine. May nasabi ba akong mali, Leon? Umiling siya at muling tumingin sa akin. You said something that makes my heart happy. Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala ko galit siya sa akin eh. Hindi ko pa naman alam kung saan na kami ngayon. Nakakatakot dahil baka bigla niya na lang akong iwan dito dahil nenas o nagalit siya sa sinabi ko. But it's true. He really does have a good family. You really have a nice family, Leon. I've seen it with my own two eyes how you look at each other. Hindi siya nagsalita but he's smiling while he's driving. Umayos ako sa pagkakaupo at ibinaling ang aking atensyon sa mga punong nadadaanan ng sasakyan. Hanggang kailan ka rito sa El Nido? Hanggang sa susunod na araw. Attend lang naman kami ng kasal ni Sir Richard at Ma'am Eunice, sagot ko habang hindi inaalis ang paningin sa tanawing aming nadadaanan. I thought Richard is your friend. Bakit sir ang tawag mo sa kanya? Bumaling ako sa kanya at ngumiti. Dahil nirerespeto ko siya, else pa, mayaman siya habang kami, mahirap lang. Nilulugar ko lang ang sarili ko, Leon. I heard him sigh. You're more than what I expected, Luis. Hindi ako nakapagsalita nang sabihin niya iyon. You're rare, aniya habang nakatitig sa akin. Rare? Napapangiting tanong ko sa kanya. He was trying to suppress his smile through pursing his lips pero hindi pa rin nakatakas sa aking mga mata ang pagpipigil niya ng ngiti. Mahina akong humalaklak.
Rare steak o rare Pokemon. Dagdag ko pa, kagat ang kanyang ibabang labi ay bumaling siya sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang pagmasdan ang kanyang kabuuan. I heavily sighed deep inside me, napakagwapo naman talaga. Kung pwede ko lang tong maging boyfriend. Umiwas ako ng tingin at napanguso. Kaso ang mayamang katulad niya ay nababagay lang sa isang mayaman na babae. Kagaya ni Richard. What's wrong? Tanong niya. Umiling ako at nakangiting bumaling sa kanya. Wala, sagot ko naman. Nginitian ko siya bago muling ibinaling ang aking paningin sa tanawin na dadaanan ng sinasakyan namin. I positioned my arms on the window and rested my chin on it. Sinasalubong ng aking pisngi ang lamig ng hangin. Kung pwede lang na dito na lang ako magtrabaho at manirahan, gagawin ko. It was the first time I came here. Pero pakiramdam ko, na in love na ako sa lugar na ito. Malapit na tayo. Umayos ako sa pagkakaupo at bumaling kay Leon. Nang may itinuro si Leon ay agad akong napatingin doon. Naitakip ko ang aking palad sa aking bibig nang makita ang paakyat na daan na ubod ng gandang tingnan. Kitang-kita mula sa kinaroroonan namin ang sasakyang paakyat ng lugar. Dahil naunang bumiyahe ang mga magulang ni Leon ay kita ko rin ang sasakyan kung saan naroon ang dad, mom, lolo at dalawa niyang kapatid. Ang ganda, iyon lang ang nasabi ko. The place is such a beauty. Pakiramdam ko, ito na ang pinakamagandang lugar na nakita ko habang nandito ako. Mas ma-amaze ka pa sa makikita mo mamaya, sambit niya sa ako kinindatan. Napakurap-kurap ako ng aking mga mata. Sinubukan kong ibalik sa isipan ko ang nakita ko. Did he really wink at me? Bakit niya ginawa iyon? Napahawak tuloy ako sa pisngi ko kaya agad naman siyang bumaling sa akin. Nagkatitigan pa kaming dalawa. Namumula ka. Umiwas ako ng tingin at pinaypayan ang sarili ko gamit ang aking mga palad. Naiinitin ka ba? Mabilis akong umiling. Hindi na ulit ako bumaling sa kanya. Nakakahiya. Bakit ba ako bigla-biglang nagbablush? Rickayla, hindi ito ang tamang panahon para kiligin, okay? Ibinaling ko na lang ang buong atensyon ko sa tanawin at hindi na siya nilingan pa. Kailangan ko munang pahupain ang pamumula ng mukha ko. Bago pa kami makarating sa mismong lugar ay may dalawang gate pa kaming dinaanan. Sa ikalawang gate ay may nakalagay na arko. Ang nakasulat doon ay Welcome to Sebastian's Farm and Resort. Hindi mo sinabing resort ang pupuntahan natin, saad ko kay Leon. Nagkibit-balikat ito at ngumisi. I told you, may mas maganda ka pang lugar na makikita, aniya sa kamuli akong kinindatan. Hamugat ako ng malalim na hininga at pasimpleng humawak sa aking dibdib. Ayaw talagang magpaawat ng tibok ng puso ko. Nagre-react talaga ito kahit ano ang gawin ni Leon. Itigil mo nga yan, kunot noong bumaling siya sa akin. Ang alin, pinanangkitan ko siya ng mata. Kunwari pang hindi alam kung ano ang ginawa niya. If no sinasadya niya lang iyon para kiligin ako. Porke guwapo, ang galing magpa-fall. Tigilan mo yang kakikindat mo. Pagkaparada niya ng sasakyan sa parking area ay bumaling sa akin ang kanyang atensyon. Titig na titig siya sa mukha ko, kaya naman napalunok ako. Bakit? Kinakabahang tanong ko. At talagang nautal pa ako ha. Namumula ang pisngi mo at nauutol ka sa harapan ko. Ani Leon. Yumuko siya sandali at sandaling nag-isip bago muling ibinaling ang paningin sa akin. Kinikilig ka na ba sa akin? I knew it. I knew he would say it. Ramdam ko nang babatuhin niya ako ng ganoong tanong pero hindi ko naman inexpect na ngayon agad. Sinubukan kong magsalita, ang kaso, walang lumalabas na boses sa bibig ko. Nagmukha tuloy akong pipi sa harapan niya. Pakiramdam ko ay nagkagulo na rin ang salita sa isipan ko. Teka, the words that coming out from my mouth doesn't make sense. Sa sobrang pagkapahiya ko sa kanya ay nagmadali akong bumaba ng kanyang sasakyan. Pagbaba ko ay agad kong sinapo ang aking pisngi gamit ang aking dalawang palad. Bumaba rin siya ng kanyang sasakyan. Nang makita niya ang hitsura ko ay napangiti siya. Mabilis siyang naglakad palapit sa akin at kinuha ang kaliwang kamay ko. Nanlaki ang mga mata ko nang hilahin niya ako patungo sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Mom! Bati niya sa kanyang ina. Sabay-sabay na napalingon ang kanyang pamilya sa amin. Nakita ko ang pagbaba ng paningin ng mga ito sa aming kamay na magkahawak.
Alanganin akong ngumiti at sinubukang kunin ang kamay ko sa pagkakahawak ni Leon. Pero hindi siya pumayag. Mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa kamay ko. Why are you two holding each other's hand? Curious na tanong ni Nico. Umiling ako kay Nico. Hindi ko hinahawakan ang kamay ng kuya mo. Siya ang humahawak sa kamay ko. Paliwanag ko sa bata. Narinig ko ang mahinang pagtawa ng kanilang lolo. Ngunit mukhang hindi satisfied si Nico sa sinabi ko. Mas lalo lang yata itong na-curious kaya kay Leon naman ito bumaling. Kuya Leonel, why are you holding her hand? Ngumiti si Leon sa kanyang kapatid. Because kuya wanted ta. Napangiwi naman ako sa sagot ni Leon. But she seemed doesn't like it. Sabi pa ng kapatid niya. Agad naman akong tumanggo kay Nico. Mabilis kong binawi ang kamay ko kay Leon at inilahad iyon sa harapan ni Nico. Ate Luis doesn't like holding your kuya's hand. I like holding yours instead. Will you let me hold your hand? The kid gave me a toothy smile and immediately nodded. Hinawakan ni Nico ang kamay ko at tumingin sa kuya nang inisihan ito. Tita Janina and Tito Arnold laugh. Si Hendrix at ang lolo naman nila ay napapailing na lang. Dalawang puso ng Sebastian ang nabihag mo, kakaiba ka. Nakangising sambit ni Hendrix sa akin. Sinamon ko siya ng tingin at umambang kakaltukan ito sa ulo. Kahit kailan talaga wala na itong nasabing matino. Let's go inside. Naghihintay na ang pagkain at scenery sa'yo, Luis. Gulat na napaturo ako sa sarili ko. Ako po. Bakit po ako? Ngumiti sa akin si Tita Janina. You're the special visitor of this place today. I'm excited to show you the special place we have for special people we know. Saad nito saka tumalikod na at naunang maglakad. Napatingin ako kay Leon. He smiled and shrugged. Maglalakad na sana kami ni Nico nang biglang umikot sa kabilang parte ko si Leon at hinawakan ang kamay ko. What are you doing? Tanong ni Nico sa kanyang kuya. Ate Luis said she doesn't like to hold your hand. Paalala sa kanya ng kanyang kapatid. Ngumuso na lang si Leon at bumitaw sa pagkakahawak sa kamay ko. He raised both of his hands para ipakita sa kanyang bunsong kapatid na sumusuko na siya. Ngumiti ako kay Nico at nauna na kaming naglakad habang si Leon ay naiwang nakatayo roon. Napangiti ako sa aking sarili. May kung anong saya sa aking pakiramdam na hindi ko maiwasang maramdaman. Pagpasok namin ni Nico sa loob ay bumungad sa amin ang dalawang staff na nakasuot ng parehong uniforme. Parehong lalaki ang mga ito. The other guy staff put a flower crown on the top of my head. Habang si Nico naman ay flower bracelet. I thought at first that it was made of plastic. Pero nang mahawakan ko ito at maamoy ang bango nito, na-realize ko na tunay na halaman nga ito. Saan ito galing? The guy staff on my left smiled. You'll see, saad nito sakay giniya kami papasok sa isang kwarto. Pagbukas ng pinto ay laking gulat ko nang makitang hindi iyon kwarto kundi exit door. Pakiramdam ko nagbunyi ang pagiging plantita nang makita ang mga naggagandahang halaman sa aking paligid. Kahit saan ako bumaling ay puro bulaklak ang nakikita ko. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Para akong nasa paraiso ng mga bulaklak. Paraiso ng mga bulaklak. Sa hindi kalayuan ay natano ko ang rest house na malawak ang espasyo sa loob. Naroon po sina Ma'am Janina, hinihintay na po nila kayo. Tumanggo ako sa staff. Marahan kaming naglakad ni Nico sa pathway na may mga nakapasong halaman sa magkabilang gilid. It's beautiful, isn't it? Tanong nito sa akin. Tumanggo naman ako at matamis na ngumiti sa bata. You're beautiful, Ate Luis. Marahan akong natawa sa sinabi ni Nico. Marahan at magaan kong pinisil ang kanyang pisngi. You're handsome as well, manang-mana ka sa kuya mo. Isang mahinang pagtikhim ang narinig ko sa aking likuran. Napahawak ako sa aking dibdib nang makitang nakatayo si Leon sa likuran ko. Ngising-ngisi itong nakatingin sa akin. So you find me handsome? Umatras ako ng bahagya. Wala akong sinabi. Tumanggaw-tango naman siya at ngumiti sa akin. Okay, sagot niya sa kanauna nang naglakad sa amin. Nagkatinginan naman kami ni Nico. The young Sebastian gave me a shrug. Humugot ako ng malalim na hininga at saka nagpatuloy na sa paglalakad. Pagkapasok namin sa loob ng rest house ay bumungad sa akin ang mahabang dining table. May mga nakahandang pagkain doon. Hindi lang basta pagkain kundi napakaraming pagkain.
May mga seafoods doon, steak, pork chop at may lechon de leche. May fiesta po ba? Biglang tanong ko sa taong pinakamalapit sa akin. Napakurap-kurap ako nang lumingon ito sa akin. I thought it was Hendrix but I was wrong. Ang taong pinagtanungan ko ay walang iba kundi ang patriarch ng kanilang pamilya. Bigla tuloy akong kinabahan. Hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Si Nico ay naroon na sa kanyang mommy habang si Leon naman ay abala sa pakikipag-usap sa staff. I bowed to the old man. Sorry po. He shakes his head. Hindi mo kailangang mag-sorry. Nagtanong ka lang naman. Nakangiti nitong sambit. Halika. Napatitig ako sa matandang Sebastian nang anyayahan niya ako. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Walang pag-aalinlangan kung tinanggap iyon at naglakad kami patungo sa labas. Napansin ko na nasa lahi yata nila ang pagiging gentleman. You said you were a nurse before. Bumitaw ako sa pagkakahawak sa kamay nito at tunanggo. Opo, tipid kong sagot. Naglakad siya patungo sa isang sementadong daan na patungo sa halamanan. Nang umihip ang hangin ay tinangay nito ang flower crown na nasa ulo ko. Nagmadali naman akong kinuha ito bago sumunod sa lolo ni Leon na malayo na ang agwat sa akin. Why did you stop? Tanong niya. Bumagal ang paglalakad ko nang marinig ang tanong na iyon. Hindi ko naiwasan ang pagbalik ng mga alaalang matagal ko nang gustong kalimutan. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung tama ang desisyon kong pag-alis sa career ko bilang isang nurse. Nagsikap akong mag-aral, nagpuyat ako at naghirap ako sa pagre-review. Gusto ko noong isang take lang, pasado agad. At hindi naman ako nabigo. Noong pumasa ako sa board exam, akala ko iyon na. Akala ko magiging masaya ako sa propsyong iyon. Pero isang taon pa lang ako sa hospital na pinagtatrabahuhan ko nang may nangyari ang isang insidenteng hindi ko inaasahan. Mabilis kong ipinilig ang ulo ko para maalis agad ang isiping iyon. Doon ko lang napansin na kanina pa pala nakatitig sa akin ang lolo ni Leon. You must have a deep reason why. Hindi ako sumagot. Muli itong naglakad kaya sumunod naman ako. Leon seemed to like you. Saad nito. I bit my lower lip. Hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Para na blanco bigla ang utak ko. Do you like my grandson? Diretsahang tanong nito. Mabilis akong umiling. Hindi po. Alam ko naman po kasing hindi pwede, nanginginig ang boses na sagot ko. Kumunot ang noo ng matanda. Why not? Leon is a nice man. At bakit naman hindi pwede? Sa pagkakataong ito, ako naman ang kumunot ang noo at napakamot sa batok. Hindi po ako mayaman, sir. At alam ko po ang lugar ko pagdating sa mga ganoong bagay. The old man looked at me straight in the eyes. I have no choice but to maintain our eye contact as well. Sa paraang iyon, mapapatunayan kung totoo ang sinasabi ko. Do you think I won't allow you like ang my grandson? Po, the old man smiled.